Gamitin ang inyong mata, matang pisikal, ba't meron kayong nakikitang bagay hindi sa akin, kundi sa Panginoon? Amen. So ngayong gabi mga kapatid, salamat sa biyayang ito. Salamat sa ating mahal na pastor na ako'y nakatayo. At sa susunod na buwan, gusto ko na uli. Praise the Lord. Focus. Amen. So ngayong gabi nais kong pamagatan ito ng ating tatalakayin, staggering not at a promise. Staggering not at a promise. Pag sinabing staggering, hindi ka lang nagdududa, hindi ka lang nag-aalinlangan, kundi hindi ka natitinag sa kung ano yung pinangahawakan mo. Hindi ka umaalis doon. Nakapokus ka lang doon. Hindi ka bumabaling sa kaliwa, sa kanan, sa likuran. But yung ikaw ay nakaharap sa iyong harapan, ito lang ang tinitingnan mo. Hindi ka Kristiyanong maraming direksyon. Hindi ka isang Kristiyano na maraming iniisip na mga bagay at pinaglalahok-lahok habang ikaw ay nagkahayag na ikaw ay Kristiyano. Ang ibig sabihin, ang definition kasi ng salitang focus, to direct your attention, ibig sabihin, ang attention mo ay importante. Nakatuon ka lang sa isang direksyon, sa isang pagkakataon, or effort at something specific. Meron kang bullseye, meron kang tinatarget. Meron kang gustong makita, gustong marating, at gusto mo na makuha yung target mong yun. At isang araw yun ay mapapasayo. Kung may hawak kayong camera at kayo ay mahilig kumuha ng retrato o picture, meron niyang tinatawag na adjustment. Pag kumuha ka sa malayo, pwede mong palapitin. I-adjust mo lang yun. O kaya kung kumuha ka sa malapit, pwede mong palayuin. Hindi mo kinakailangang kumilos, pero gagamitin mo lamang, i-adjust mo lamang yung camera mo para makuha mo yung tamang length o yung tamang layo na gusto mo na magkakasya ayon doon sa nakikita mong picture. So ganito ang focus, mga kapatid. Kung meron kang target, hindi mo kailangang mag-staggered, hindi mo kailangang matinag, kasi meron kang gustong makita in the future, in your present life, in your present time. Meron kang gustong nakikitang nangyayari sa buhay mo. At sa hinaharap ay ganoon din, meron kang gustong nakikita na hindi pa nakikita ngayon, pero isang araw ay makikita mo na ito. We need to focus our effort para hindi masayang lahat ng effort natin. Kailangan natin mag-focus on getting the work done. Gusto mo matapos ang trabaho mo? Huwag kang takbo ng takbo. Huwag kang kung saan nagpupunta. Pag meron kang ginagawa isang bagay, targetin mo lang yon. Huwag kang kukuha ng ibang trabaho na hindi pa tapos yung isa. Huwag kang maging Brother Pepito minsan. Hindi pa tapos yung isa, meron nang iniisip na iba. Minsan, ganun yung aking weakness. Pag meron akong ginagawa isang bagay, excited ako dun. Gusto kong makita yun. Pag nagtatrabaho ko, gusto kong mabilis. Minsan, kulang sa pag-iisip, kulang sa pagpaplano. Pero meron namang iba, sobrang pagpaplano, sa sobrang plano, wala nang nagawa. Natapos ay maghapon, wala nang nagawa. Mas marami pa yung naisip kaysa doon sa gagawin. Ano kaya mas tama? Hindi ba dapat yung nasa gitna? Nag-iisip ka, pero huwag ka namang sobrang mag-isip, sobrang magplano.
at gumagawa ka, huwag naman yung puro gawa at hindi ka naman nagpaplano. Kailangan mong pagsamahin yan, mag-isip kang mabuti, pag naisip mo na ito at ayon sa salita ng Diyos, saka mo gagawin. Amen. Parang tahimik kayong lahat. Focus. Yan ang sinasabi ko, focus. Ngayon lang to. So, balik tayo sa gospel, mga kapatid. Sabi sa gospel, and he staggered not at the promise of God through unbelief. Hindi raw siya natitinag. Hindi siya natitinag. Sa pangako ng Panginoon, siya ay tumayo sa kung ano ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Bakit? Si Abraham ang tinutukoy dito, may pangako ang Diyos sa kanya. Ano ba pangako ng Diyos kay Abraham? Tingnan natin yung pangako para makita natin yung substance. Ang pangako ng Diyos kay Abraham ay bata, anak. Kailan nangako ang Diyos kay Abraham? Nung siya ay 75 years old. Ngayon ang sabi rito, 100 years na siya. So, ilang taon ang nangyari? Ilang taon ang lumipas? 25 years. Ang lumipas. Pero ang sabi, declare ng salita ng Diyos, ang sabi sa Abraham ay hindi natitinag. Hindi siya natitinag sa ipinangako ng Diyos sa kanya, pinanghawakan niya yon at hindi siya umalis doon. Hindi siya nagpasuling-suling. Amen. Hindi siya nag-wave. Siya ay staggered. Siya ay hindi naalis sa kung ano yung kanyang focus, kung ano ang kanyang target. Ang sabi ng Diyos sa kanya, bibigyan kita ng anak. Praise the Lord. 100 years old na siya. Pero ang sabi ng Biblia, hindi siya nag-alinlangan. Sa loob ng isang araw, maraming pwedeng mangyari sa isang tao. Isang araw pa lang yung pinag-uusapan. Baka yung pangako sa iyo kaninang umaga, baka ngayong gabi, dahil hindi nangyari at hindi naganap, pwede mong sabihin, hindi totoo yun. Praise the Lord! Wala kay Abraham kung kailan mangyayari yun. Hindi niya alam kung kailan magaganap yun. Yun ang problema ng maraming Kristiyano. Praise the Lord! Bakit? Sapagkat ang problema ng maraming Kristiyano, sila ay walang pasensya sa paghihintay. Bakit? Paano mo sasabihin, paano ka tatayo sa pangako kung hindi mo naman alam kung kailan mangyayari? Pero iba kay Abraham. Sa Abraham, kahit hindi niya alam kung kailan mangyayari ito, pero alam niya kung na ito'y mangyayari. Dahil may nangako sa kanya. Praise the Lord. Hindi niya binigyan ng pahintulot na makontamina yung kanyang paniniwala, yung kanyang pananampalataya. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ang unbelief. 25 years, hindi natinag sa pangako sa Abraham. Tayo kaya? Sabi nung iba, ang tagal naman. Ang tagal ng rapture. Sabi ni pastor, pag nangangaral siya, parang bukas rapture na . Pero ang tagal ng rapture, ang tagal ng pagpapalit ng katawan. Sino may sabing matagal? Walang makapagsabi. Pero, ang rapture ay darating. Mangyayari. At mangyayari ang rapture hindi sa mga hindi pinangakuan, kundi doon sa mga pinangakuan. Hallelujah! Si Abraham, hallelujah, ay may binhi ng Diyos. Kaya siya pinangakuan, may binhi siya. Kung wala siyang binhi, hindi siya pwedeng pangakuan. Ang pangako ng Diyos ay para lamang sa mga may binhi.
Dahil hindi mo hahanapin ang pangako ng Diyos kahit kailan kung wala ang binhi ng Diyos sa iyo. At hindi mo kayang paniwalaan ang pangako ng Diyos kung hindi naglagay ng binhi ang Diyos sa iyo. Si Abraham ay merong espiritu ni Kristo. Ikaw ay merong espiritu ni Kristo. Ang Diyos nasa form ng Holy Spirit. Hallelujah! Kaya pwede mong sabihin, may pangako talaga ang Diyos. Kung wala kang Espiritu Santo, hindi mo kayang panghawakan ng pangako ng Diyos. Kaya hindi natinag sa Abraham dahil nandun sa kanya ang Espiritu ni Kristo. Amen! Kaya mong hawakan ang pangako ng Diyos kapag ang Diyos ay nasa sa iyo. Dahil may nangako sa iyo, hindi mo hinihintay yon. Pero ang isang patunay na kaya mong hintayin yon kapag yung nangako ay taglay mo. Kapag yung nangako ay nasa iyo. Hallelujah! Anong resources ang pangako? Holy Spirit. Holy Ghost. Kailangang manahan ng Espiritu Santo sa atin. Kailangang mag-dwell. Kailangang mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Kailangan ng Espiritu Santo ay kumilos, manguna, maging teacher natin, maging tagapagturo natin, maging gabay natin. Hallelujah! Siya ang mag-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Siya ang magdikta ng buhay natin. Hindi ang sinuman. Ang Espiritu Santo ang siyang makilala at mahayag sa atin upang makita kung anong gawa ng Diyos at kung sino ka na tinawag ng Diyos. Hallelujah! Pero kung wala Espiritu Santo, paano na? Sino magsasabi sa inyo may pangako ang Diyos? Sino may sabi sa inyo may rapture? Hindi ba't ganyan ang ginagawa ng marami ngayon? Nang hawakan sa mensaheng ito, pero kinalaunan, yung ginamit para pagpahayagan ng mensaheng ito, nasaan sila ngayon? Sila na dating kakampi ng mensahe, ngayon lumalaban sa mensahe. Ang mensahe, hindi naman yung tao, kundi ang Diyos mismo. Ang sino bang lumalaban sa mensaheng ito, sa Diyos siya lumalaban. Ngayon, lumantad at lumabas. Ibig sabihin pala, ang sino mang mga pinangakuan na hindi kayang panghawakan ng pangako ay walang Espiritu Santo. Amen. So, matitinag ka. Ay, sasabihin mo, tagal naman eh. So dito na muna ako sa mga bagay na sanlibutan. Dito na muna ako. Things of the Word na kumukontamina sa ating mga kaluluwa. January 2, kami kumain. Yung pagkain ay after the service dito sa San Pablo, kumain kami sa labas, pamilya ko. Sa labas ng simbahan. Hindi sa labas. Merong pagkain, may nagbigay sa amin ng pagkain. Isang putahe, baboy, adobong baboy. Sarap. January 1, merong okasyon. Natural, maraming handa yung mga tao. Maraming mga tirang pagkain. Frigidaire. Binigyan kami ng pagkain masarap. Kinain namin. So, sobrang excited, nakalimutang manalangin. Praise the Lord. So, kinain namin. Ang sarap. Baboy. Talagang, sa sobrang sarap, nakaubusan. So, wala nang kasunod. Pagkatapos namin kumain, nagmamadali kaming umuwi. Pabalik sa Talisay. From San Pablo hanggang sa amin, umaabot ng 1 oras mahigit ang biyahe. Pag traffic, 2 oras. Pag nakamotor lang ako, 45 minutes lang. Sa bilis ng takbo ko. Praise the Lord. So sa madaling salita, sa daan pa lang, ano nangyari sa amin? Una, yung anak ko, sabi niya, nahihilo daw siya. Nung nahihilo siya, yung bunso ko si Jaira May, hindi ko naman pinapansin, nahihilo lang naman, baka nahihilo sa biyahe. Maya-maya, suka na ng suka. Unang suka. Pagkatapos, bawat kanto, sukal pat ng suka.
So, maraming beses, sabi ko, ba't ganito nangyayari? Kaya itinigil ko yung sasakyan. Yung aming van na bago, napapalitan ni Lord. Praise the Lord. So, tinigil namin yung sasakyan, then hinayaan ko yung anak ko na magsuka sa karsada. May mga tumulong sa amin. Ang sabi nila, dali mo na yan sa ospital. Kasi tingnan mo, iba na yung kulay ng anak mo. Namumutla na, parang hinihimatay na. Wala nang isuka. Kaya, ang ginawa ko, ginawa kong ambulansya yung aming sasakyan. So, busina ako ng busina. Habang nagbubusina ako, nahilo ako. Habang nagdadrive ako, suka rin ako ng suka. Drive ako, suka ako ng suka. Yung pala, yung nangyari sa anak ko, nangyayari na rin sa akin. So, kailangan namin pumunta sa pinakamalapit na ospital. Nagpe-pray kami, pero in case, kailangan namin pumunta sa isang ospital na malapit. Then, pagdating doon sa ospital, sa Tanawan, yung isang anak ko naman, yung pangalawa, suka rin ng suka. Sabi ko, iba na to. So, ang finding sa amin, kami ay nakontaminate nung pagkain namin kinain. Kumbaga, nalason kami. So, sinakay kami sa ambulansya, dalinala kami sa Lipa, at doon sa public hospital sa Lipa, so, 3 kaming kino-confine ng ospital. Pero hindi na ako nagpa-confine, 2 anak ko na lang nagpa-confine. So, sila ay magdamag doon. Habang ako nandun din, ang ginawa ko na lang, uminom ng tubig, ng Gatorade. Then, okay na ako. Pero yung 2 kong anak, so, na-confine sila. So, halos 2 araw din kami doon sa ospital. So, salamat sa Panginoon dahil kami pinagaling ng Panginoon. Dahil pwede kaming mamatay. Dahil yun ay lason. Dahil sa isang pagkain na hindi na pala dapat kainin. So, ang pagkakamali, ang problema, kasi hindi nag-pray. Isipin nyo ito mga kapatid, napaka-importante ng panalangin. Kaya nga, ang sabi sa Biblia, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, lagi kang manalangin. Huwag laging sunggab ng sunggab. Kasi, ang pagkain, nandyan lang yan, pero para maging malinis yan, sa harapan ng Diyos, bago mo kainin, kailangan mo ipag-pray. Amen. So, praise the Lord. Now, balik tayo dito sa ating tinatalakay. Merong tinig sa puso na Abraham. Sino ba nakarinig ng pangako? Siya. Narinig ba ng iba? Hindi. Amen? May tinig sa kanyang puso. Now, sa ating panahon, merong tinig doon sa mga pinangakuan. Pero ang tinig na yon, mga kapatid, hindi inilagay sa labas ng iyong puso. Ang tinig na yon ay nanggagaling mismo. In a personal way. Ang Diyos ay gumagawa ng daan para makausap tayo ng personal. Heart to heart. Ayaw kanyang kausapin sa pamamagitan ng mga patay na bagay. Gusto kanyang kausapin dahil siya'y buhay. Siya'y Diyos na nangungusap sa iyo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Amen. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. At anumang marinig natin dito, mapangahawakan natin yon at sasabihin natin sa atin yon dahil yun ay para sa iyo. Para kanino yun? Now, nabubuhay tayo sa mundong ito. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Pero wala na tayong pakailam. Maiksi, mahaba o naman mangyari. Hindi tayo nakatingin doon. Ang tinitingnan natin ngayon, hindi yung katawang nasisira. Hindi itong katawang nabubulok. Amen. Wala tayong magagawa dito. Praise the Lord. Si Abraham, hindi niya tinitingnan yung kanyang
lakas. Dahil alam niya sa kanyang sarili, nagbago na ang kanyang itsura. Tumatanda na siya. At matanda na talaga siya. Wala na siyang kakayahan sa anak na ipinangako ng Diyos. Hindi niya kayang mag-provide. Praise the Lord. Kung sa kanyang katawan titingnan niya, hindi niya kaya. Wala na siyang lakas sa bagay na yon. At ang isip niya ay wala na sa bagay na yon. Ganon din si Sarah, yung kanyang sinapupunan ay tuyot na. Baog si Sarah, tuyot pa ang sinapupunan. Praise the Lord. Pero ang sabi, hindi natinag si Abraham. Isipin niyo mga kapatid, hindi natinag sa Abraham. Bakit? Hindi siya nakatingin sa katawang tumatanda. Hindi niya tinignan ang kalagayan, ng kondisyon, ng sitwasyon ng kanilang buhay. Ang tinignan niya, basta kahit ano mangyari, kahit ano pa sabihin niyo, ano man ang marinig ko, wala sa akin yan. Pakikinggan ko lang yan. Pero iisa lamang ang pinangahawakan ko, hindi ako matitinag sa may nagsabi sa akin, may nangako sa akin, at ang nangako sa akin, tapat sa kanyang mga pangako. Hallelujah! Ganyan din sa panahon ni Noah. Hindi ba't sa panahon ni Noah, yung mga tao, may malaking dahilan para huwag maniwala kay Noah? Bakit? Ang sabi ni Noah, uulan. Pero ang totoo, wala naman talagang ulan. Pinag-aralan nila yung sinasabi ni Noah, may ulan daw eh. Pero wala naman talagang ulan. Wala silang nakikitang signs na talagang uulan. Dahil ang totoo, wala talagang ulan. Pero si Noah nagsasabi, uulan. Si Noah, praise the Lord, pwede niyang sabihin, mas matalino yung mga scientist sa kanya sa panahon na yon. Pero higit ang talino niya kasi yung wisdom na nasa kanya, yung Diyos mismo na nagsabi sa kanya. Mas mataas yung karunungan niya, mas mataas yung kanyang espiritu. Praise the Lord, alam niya, hindi siya magkakamali. Bakit? Sapagkat yung nagsabi sa kanya na uulan, totoo. Praise the Lord, kahit nag-iisa na siya, kahit walang manindigan sa kanyang pinaninindigang katotohanan, dahil ang katotohanan hindi nakikita ng mundo. Praise the Lord. Ang katotohanan para sa kanila, yung pinagkaisahan ng lahat ng tao. Kaya mas marami ngayon naninindigan sa parang katotohanan. Pero yung manindigan sa tunay na katotohanan, hindi para sa lahat yun. Ilan na lang nga yung naninindigan sa katotohanan eh. Praise the Lord. Kaya nga yung naninindigan sa katotohanan, meron kasing espiritu sa puso yun eh. Meron yung salita sa kanyang puso at totoo yun. Amen, hindi yun informasyon. Naranasan niya yon. Sinabi ng Diyos sa kanya yon at pinatunayan ng Diyos sa kanya na totoo yon. Siya muna ang unang makakaalam nun bago malaman ng iba. Siya muna ang unang sasang-ayon doon sa sinabi ng Diyos. Amen. Hindi mo pwedeng ipilit kung ano yung nasa iyo. At sasabihin mo sa iba, eto yung totoo, tanggapin mo ito. Pero kung hindi mo kayang patunayan sa sarili mo at hindi mo kayang panghawakan yon, walang tibay yun sa iba. Hindi mo kayang tumayo sa kung ano ang tama. Hindi mo kayang manindigan. Hallelujah. Susuling at susuling lang ang buhay mo para kang lasing na lumalakad sa karsada. Pero yung mga taong naninindigan, praise the Lord, siraan mo man yan, siraan mo man ako, pero hindi na mababago yung sinabi ko dahil totoo yun. Hallelujah. Praise the Lord. That's what the church should do. Yan ang dapat. Yan ang church. Yan ang ginagawa ng mga pinangakuan. Praise the Lord. Yan ang buhay ng mga pinangakuan. That's what each member of the church should do. Will focus out of you all doubt. Nakapalibot ang mundo na punong-puno ng pagdududa. Lahat ng tingin ng mga unbeliever ay puro pagdududa.
Amen. Palibot ka ng maraming saksi. Hindi para sa ngayunan ka. Ang panahong ito, panahon ng paninindigan. Praise the Lord. Sino kakampi nyo? Wala tayong kakampi kundi ang Diyos. At yung mga may espiritong katulad mo. Dahil sila'y mga pinangakuan katulad mo. Ikaw at ako'y pinangakuan ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Ang Pilipinas ay hindi makaahon sa kahirapan. Ang Pilipinas ay hindi makaahon sa maraming mga salot. Ang Pilipinas ay hindi makaahon sa nakaraan. Bakit? Dahil patuloy at patuloy na binabalikan ang mga pagkakamali ng mga tao noong una at patuloy na hinahatak sa kasalukuyan. At sinasabing, huwag niyo kalilimutan kung anong ginawa ng mga nagdaan. Yun ang ini-inject sa isip ng mga tao. Kaya yung mga tao, talagang hindi dapat makalimutan niyan, ganyan ang ginawa niyan, ganito, ganire. Kaya walang pardon, walang parol, walang pagpapatawad. Praise the Lord. Ang mindsetting ng maraming tao, pag nagkasala ka, talagang nagkasala ka. Huwag nating pag-usapan yung pardon. Iba sa Diyos. Sa Diyos, pag nagkasala ka at lumapit ka sa Kanya, ikinumpes mo ang iyong mga kasalanan, ipinahayag mo. Hallelujah! Hindi mo lang inisip na nagkamali ka, pero merong tamang paglapit sa Diyos. Lumalapit ka at inaamin mo at kinikilala mo ang iyong mga pagkakamali. At sinasabi mo sa Panginoon, Lord, nagkamali talaga ako. Nanliliit ako sa sarili ko. Mali ang mga sinabi ko. Mali yung mga pinakita ko. Mali yung halimbawang pinakita ko sa maraming tao. Nagkamali talaga ako, Panginoon. Nagko-confess ako sa iyo. Nagkamali ako. Ganyan ang nagko-confess. Inaamin niya sa kanyang sarili. Hindi siya nahihiya sa harapan ng Diyos dahil siya'y nagkamali. Pero sa sandaling tayo mag-confess at ipahayag natin kay Kristo Jesus na tayo na makasalanan, na tayo nagkamali, ang Diyos ay hindi katulad ng maraming tao. Hindi katulad ng tao. Ang tao, kapag nagkasala ka, pwede kang hindi patawarin. Pero ang Diyos, pag nagkamali ka at kinilala mong nagkamali ka, agad-agad siyang nagpapatawad sa atin. Hallelujah! Ang tao, pag nakitang mali ka talaga. Hindi niya makalimutan kung mga pagkakamali mo. Ano kaya si Brother Pepito, isang araw makita yun dyan, paserang-serang at lasing. Hindi niyo na yung makakalimutan. Pero sa araw na yon, ako'y tumayo sa harapan ng Diyos dahil naniniwala akong may binhi ako ng Panginoon at ako ay nagsabi, Panginoon, mali ang aking ginawa. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Ano kaya sa palagay ninyo? Ako ba'y patatawarin ng Diyos? Patatawarin ako ng Diyos. Ikaw, hindi mo ako patatawarin. Hindi naman ako sa iyo nagkasala. Pero ang Diyos, alam niya. Praise God. Ako'y nagkasala sa Kanya. Pinatawad niya ako. Praise be the name of Jesus. The Bible said, against hope, he believed in hope. Kahit against pa ang marami, kahit wala ka ng kakampi, kahit wala ka ng kaibigan, kahit mali na mga sinasabi sa iyo, kahit laban na sa iyong paniniwala ang mga sinasabi nila sa iyo, but umaasa ka pa rin. May pag-asa pa rin sa iyong puso, naninindigan ka pa rin sa iyong pinaniniwalaan. Amen. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong, giving praise to God. Each day, he got stronger because the miracle will be greater. Hallelujah! Yan ang nangyari kay Abraham.
Glory to God. Lumalakas siya. Habang may challenge, lumalakas siya. Habang may challenge, lalo siyang tumatapang. Habang may hamon, lalo siyang naninindigan. Praise the Lord. Hindi siya matitinag. Lalo ka lang nagiging strong. Sa panahon ng mga persecution, lalo ka lang tumitibay. Amen. Lalong ginagawa mo kung ano lang ang tama. Oh God. Dito sa Phoenix, Luke, paragraph 107. Sometimes, we can wait from one night to the other. Sometimes, we can't wait from one revival to the other. We have to go out and entangle with the things of the world. How we ought to be ashamed of ourselves. Before we come here to confess and get into Christ, into that blood of Jesus that cleanses us from all sin, we should focus ourselves down. Iyon ang kailangan. Focus ourselves down. Hindi problema kung nagkamali tayo. Pero ang sabi dito, focus ka. Focus mo sa iyong sarili at magpakumbaba ka. Huwag ka nang manaisin ng iba. Tingnan mo na lang ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Amen. Hintayin mo ang kanyang pangako. At yung sinabi niya at yung pangako niya, hindi iyon magbabago. Hindi niya babawiin sa iyo. Hindi ka dapat mag-alinlangan. Amen. Kapag pinangakuan ka, ikaw talaga yun. Wala nang iba. Pag tumanggap ka, ikaw talaga yun. Walang iba. Ikaw talaga yung dapat tumanggap nun. Para sa iyo talaga yun. Hindi niya pwedeng ipasalin-salin sa iba. Hindi niya pwedeng bawiin. Walang laban bawi dito. Amen? Ang Diyos, pag nagbigay, hindi niya babawiin yan. Amen. Kilala niya ang kanyang mga pinangakuan. Kilala ka niya. Amen. Worthy ka sa kanya. Tayo lang nagsasabing, hindi ako worthy. Kasi tinitingnan natin yung sarili natin. Sarili nga natin, hindi natin mapatawad eh. Pero ang Diyos, pinatawad niya tayo. Tapos na sa Kanya ang lahat ng ating mga kahinaan. Tapos na sa Kanya lahat ng ating mga pagkakamali. Hindi niya na yan binabalikan. Diablo lang ang makulit. At yung ating mga pag-iisip. Yung ating mga iniisip sa ating sarili. Yung ating mga behavior. Yung ating mga negatibong kaisipan. Na dapat maisuko sa Panginoon. Hallelujah. Focus ourselves down to see that one true living God is standing there who made the promise that heaven and earth will pass away, but His word cannot fail. Heaven? Isipin niyo heaven? Earth? Isipin niyo yung earth? Pagkatapos sabi, lilipas lang pala yan. Amen. Lilipas lang yan eh. Pero ano ang hindi lilipas? Ang sabi ng the word. Ang salita ay hindi lilipas. Nasaan ba yung salita? Nasa hangin ba yan? Nakatanim ba yan sa lupa na literal? Amen? Nasa kalawakan ba yan? Nasa dagat ba yan? Nasaan ang salita? Ang salita ay nasa mga pinangakuan. Kung ikaw ay pinangakuan, obligado siyang punuan ka ng kanyang mga salita. At yan ang ginagawa ng Diyos.
Kung paano ikaw ay kumakain. Sa literal, kakain ka lang ng kakain ka lang ng kakain. Pero habang kumakain ka, nasisiyahan ka. At yan ang ginagawa ng Diyos sa lugar na ito. Amen. Habang kumakain ka, nasasatisfied ka. Kaya ang Diyos talagang nagbibigay ng pagkain. Sabi niya, itong mga anak ko talagang ito, pinakakain ka, tuwang-tuwa sila habang pinakakain ko. Isipin niyo ang inyong mga pag-uugali sa harapan ng Diyos. May kinalaman niya kung bakit ang supply ng Diyos ay hindi nauubos. Dahil natutunan ninyo na maging kontento sa lahat ng bagay. Natutunan ninyo na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng bagay. Bigyan kayo ng kalahati, okay sa inyo. Bigyan kayo ng 1 kilo, okay sa inyo. Amen. Meron kayo sasaing bukas, wala kayong sasaing bukas, okay pa rin sa inyo. Bigyan kayo ng 1 kilong bigas, okay sa inyo. Bigyan kayo ng 1 kabang bigas, okay din sa inyo. Walang paglagyan ng kaaway sa inyo. Iniisip ng kaaway, sumasakit ang ulo niya. Ano kaya ang gagawin ko sa mga taong ito? Imbis na kayo ang sumasakit ng ulo, yung kaaway ninyo ang sumasakit ang ulo sa inyo. Hindi niya alam kung ano gagawin. Lahat na, sinubukan, ipinaranas, pero narito kayo sa harapan ng Diyos. Amen. Teka, tingnan natin. Karamdaman. Bigyan ko ng ubo yan. Ayun, may umuubo na. Bigyan ko yan guluhin ko yung isang membro ng pamilya niyan. Praise the Lord. Ano pa? Hindi ko bibigyan ng allowance ngayong yan. Walang allowance. Ang daming mga pagkakataon sa buhay mo na pwede mo sabihin, di ba? Pwede kang dumaing, pwede kang magreklamo. Praise the Lord. Pero eto ka pa rin eh. Hallelujah! Eto ka pa rin! Nasa harapan ng presensya ng Diyos. Ang Espiritu na kumakonekta sa Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Alam mo kung saan ka kukonekta. Amen! Hindi ka kukonekta sa labas. Wala kang kaibigan doon. Pagtatawanan ka doon. Kundi kumukonekta ka doon sa loob. Sa loob ng circle. Amen? Doon sa zero with God. Ano pinaka-importante sa larong dirt? Ano ba talaga yung gustong matarget? Number? Cherry? O yung pinakamaliit na nasa gitna? Bullseye. Bullseye. You must hitting the target. Targetin nyo yung bullseye. Huwag yung targetin yung 20-20, 19-18. Yung bullseye. Hanggat hindi nyo yun natatarget, hindi kayo mananalo. Dahil yun ang pinakamaliit. Pero kapag gusto nyo targetin, magpo-focus kayo. Praise the Lord. Amen. Hindi kayo matitinag. Kasi yun ang laman ng inyong puso. Yun ang gusto nyo mangyari. Hindi kayo matitinag kapag tinarget nyo si Lord. Tinarget ninyo ang Espiritu Santo at hindi kayo matitinag sa kung ano talaga yung gusto ninyo. Lord, gusto ko sana magkabahay. Yan lang ba yun? Gusto ko magkaroon ng sasakyan. Yan lang ba yun? Gusto ko magkaroon ng body change. Paano? Gusto ko ma-rapture. Paano? Praise the Lord. Hindi mangyayari yun nang wala si Lord.
Kinakailangan yung nangako ay nasa atin para sabihin natin, para sa akin ang pangako. Hallelujah! Praise the Lord! But you know where you stand. But you know where you stand? Because you've been zeroed in with God. You see? Your own life hitting that target. Sino mag-hit ng target? Pwede bang i-ano mo ako? I-target mo ako? Barsog, yung kailangan ko, ikaw nang bahala kay Lord. Pwede bang i-ano mo sa Panginoon yung ikaw nang bahala, Barsog. Alam mo naman yun eh. Ganun ba yun? Ako may hawak nung dapat ako. Ako yung tatarget. Hindi ko pwedeng ipakiusap sa iba. Your own life. Ikaw mismo. Tinuruan ka kung paano i-targetin. Tinuruan ka kung paano mo makuha yun. Tinuruan ka kung paano maging matapang sa isang bagay na gusto mong makamit. Hindi ka tinuruang maging duwag. Hindi ka tinuruang maging tamad. But tinuruan ka kung paano maging masipag, kung paano mag-discern isang bagay. Tinuruan ka ng Panginoon kung paano maging positibo. Tinuruan ka ng Panginoon kung paano mo makukuha. Higit sa lahat. Amen. Ibinigay sa atin ang lahat ng ating kailangan. Ikaw ang gagawa. Ikaw ang tumatanggap, ikaw ang pinangakuan, ikaw ang kukuhanan. Ipapakita mo, patutunayan mo, na ako'y karapat-dapat. Hindi ako nakiki-join. Hindi lamang ako nakiki-church. But meron akong hinihit, meron akong gustong marating, meron akong tinatarget kung bakit ako narito. Hallelujah! Just like those apostles did. Di ba? Yan ang ginawa ng mga apostol. Apostol talaga, matindi yan eh. You like those apostles did? You live the way they did? You were baptized the way they were? You see the same result that they've seen? You see, it's operating in you. You are zeroed. Pumasok ka ron sa loob ng circle ni Lord. Nahit mo yung target. Yung mga apostol, nahit nila yung target. Akala nila, tapos na sila. Dahil tapos na si Lord. Namatay na si Lord. Akala nila, tapos na lahat. Sabi ni Pedro, balik na lang tayo sa pangisda. Tapos na eh. Tapos na ang kabanata. Tapos na ang kasaysayan. Tapos na ang ating pag-witness. Akala nila, gano'n na, backslider na lang. Balik na lang tayo sa dating buhay. Praise the Lord. But hindi natatapos ang Diyos. Hindi siya maaaring matapos hanggat hindi magaganap ang layunin ng Diyos sa kanila. Hindi niya tatapusin ang bawat isa hanggat hindi niya nakikita yung layunin niya para sa atin. Hindi kanya iiwanan kung saan. Hindi kanya iiwanan sa dilim. Hindi kanya iiwanan nangangapa at hindi alam kung ano gagawin. Obligado siyang ituro sa iyo araw-araw sa buhay mo kung ano ang iyong dapat gawin. Hallelujah! Kaya nga yung mga apostol, pagkatapos ang lahat na ngayon, ano ba nangyari talaga sa kanila? Pentecost. Tapos po sila ng Espiritu. Tumanggap sila ng Espiritu. Tinanggap nila yung nangako. Ang sabi, ang aking pag-alis ay makakabuti sa inyo.
sapagkat tatanggapin ninyo ang Espiritu. Siya mismo na bumalik sa Espiritu, na nangako. Ang sabi, ako'y isa sa inyo, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito, hindi ko kayo iiwan. Ano nangyari sa kanila? Ano ang pinamuhay nila? Ano ang testimony ng buhay nila? Ang testimony ng buhay nila ay hindi na sila ang nagpapakilala sa kanilang mga sarili. Dahil kung sa sarili nila, hindi nila kayang ipakilala sa ganung paraan sila. Ang Diyos na nahayag sa pamamagitan nila. Nahit nila yung target. Nakuha nila ang layunin ng Diyos. Amen. Nakuha nila ang pangako. Bakit? Sapagkat yung nangako ay nasa sa kanila. Hindi pwedeng paghiwalayin ang pangako at yung nangako. Amen. Nasa loob sila ng target ng Panginoon. At kumilo sila sa target na yan. So, ganun din sa buhay natin. Amen. Hindi tayo nandito lang. May layunin ng Diyos. Hallelujah. I don't care what the company says and what the denomination say. You are served. Because you know that you're hitting the target. Amen. Then you know where you're standing. Depends on what you're looking at. If you're looking at somebody else, you go anyway. Any little fap the word will blow you off the target. But you can't be blown off the target when you're zeroed in. Hallelujah. Amen. So just like David. Di ba si David, meron 5 bato. At yung batong yan, nagre-represent saan? Sa kanyang pananampalataya. Yun yung natalakay kagabi. Nag-represent sa kanyang pananampalataya. At yung pananampalataya, yung sabi nun, lalabanan kita sa ngalan ng makapangyarihang Diyos ng mga hukbo. At sino yung Diyos ng mga hukbo? Jesus. At kaya yung bato, yung 5 bato ni David ay nagre-represent sa ating Panginoong Jesucristo. Doon sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. At yun ang ipinampatay niya. Hindi siya ang pumatay, kundi ang Diyos. Pinagtagumpay siya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dakilang at makapangyarihang pangalan na nasa Kanya. Hallelujah! So will your prayers go straight to its destination? So, panalangin mo, sabi ang prayer mo. Amen? Patungo yan sa kung ano yung destination yan. Hindi yan dapat masayang. Hindi yan dapat maging usal ng bibig ng tao. Kundi yan ay maging usal ng panaghoy, ng pagsamba, ng pananampalataya doon sa pinatutungkulan yan. Because it's offered in the blood of Jesus Christ which cleanses you. There's not a sin or a spot on you, nowhere. Satan knows the will of God, but just refuses to do it. Cain knows the will of God, subalit tinanggihan nila ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. So sabi, merong vindicated message sa panahon ni Cain at wala yun sa kanya. Ang vindicated message ay na kay Abel. Kaya nung nag-ali at naghandog si Abel, hindi maaaring tanggihan ng Diyos. Ang sabi, nalugod ang Diyos kay Abel. Sa makataong kaisipan, kung tayo ang ngahatol, hindi uubra si Abel. Mas pipiliin natin marahil, mas maganda yung kay Cain. Kasi order, maayos, walang nagkalat na dugo, maganda ang pagkakahanay ng mga handog. Pagkatapos kay Abel, eto sa isang altar, nagkalat, nagsambulat, ang dugo ng hayop. Pero ang sabi, kinalugdan ng Diyos ang kay Abel.
tinanggihan ang kay Cain. Nung makita ni Cain na si Abel ay kinalugdan ng Diyos, imbis na hangarin niya, imbis na naisin niya, na sana, gusto ko na ako'y kalugdan din ng Diyos. Pero imbis na hanapin niya yung paraan para siya kalugdan ng Diyos, ang sabi, tinanggihan niya yung nakita niya. Dahil may sarili siyang pamantayan, may sarili siyang pamamaraan. Ayaw niya ng ibang paraan. Kahit sa Diyos, ayaw niya ng paraan ng Diyos. Ang gusto niya yung kanyang sariling paraan. Kaya hindi umubra, kaya hindi nalugod ang Diyos sa kanya. Dahil wala siyang message na katulad ng kay Abel. Amen! Meron tayong mensahe sa ating panahon. At yung mensaheng yan, hallelujah, na ating pinangahawakan. Ang mensaheng yan, praise God, ang sabi, dahil sa mensaheng ito, kaya nga bababa ang Diyos eh. Dahil meron siyang mensahe. Una niya muna ipinadala ang mensahe, kaya nga kung bakit siya bababa, inuna niya muna ang lahat ng bagay, ipiniparapan niya ang lahat ng bagay, inuna niya muna yung isang tao na gagamitin niya sa panahong ito para maihatid ang mensahe doon sa kanyang mga pinangakuan sa panahong ito. At kung ikaw ay pinangakuan sa panahong ito, kung bakit may mensahe at narito ka, amen, hindi sa loob ng iglesia, amen, narito ka hindi dahil sa presensya mo. Kung bakit narito ka? Dahil sa mensahe na humatak sa iyo para maibalik ka at maiposisyon ka kung saan ka nanggaling at makabalik ka doon sa iyong pinanggalingan. Dahil sa mensahe. At pagkatapos ipinapara ito, babalik ang Panginoon. At sa kanyang pagbabalik, yung mensaheng yun ang may kakayahan para bigyan ka ng sapat na pananampalataya tungkol sa rapture. Tungkol sa body change. Kung wala mensaheng ito, hallelujah, intellectual lang yan. Hindi mo kayang marating yan. Hindi mo kayang angkinin yan. Hindi mo kayang panghawakan yan. Katulad din ng iba. Hindi mo kayang manatiling nakatayo at manindigan. Pero dahil sa mensaheng ito, mensahe tungkol sa Diyos. Mensahe tungkol sa Espiritu Santo. Mensahe sa bautismo ng Espiritu Santo sa panahong ito. Dahil merong Espiritu, merong mensahe, may nangako sa atin. At yung nangakong yun yung bababa talaga sa atin. Para na sa gayang patunayan niya, totoo ang sinabi niya sa iyo. Totoo ang pangako niya sa iyo. Totoo ang mensahe niya sa iyo. Totoo ang merong rapture. Totoo na merong body change. Hallelujah! Kaya nga, magdiwang ang mga anak ng Diyos. Pag binasa niyo ang Salmo, walang sasabihin ng awit, kundi sabihin sa inyo, purihin ninyo ang Diyos na nangako sa inyo. Sambahin niyo siya ng inyong buhay. Paglingkurin niyo siya ng buong lakas. Libigin niyo siya ng buong pag-ibig, ng buong puso, buong pagmamahal. Dahil tapat siya sa kanyang mga pangako. Tumayo tayong lahat. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Nais ko tawagin ang ating pastor. Praise the Lord. Bless you. Amen. Ganun ka-importante na nakafocus tayo sa pangako ng ating Panginoon. And God has given us the ability to do that. Pwede ko iduktong itong message ni Pastor Pepito doon sa aking serye. Diba? Nakafocus. Ang Diyos po hindi siya idle kung magsalita. Hindi siya idle kung mag-isip. Pag nag-isip siya, pag nagsalita na siya, napag-isipan niya na ng gusto yun. Diba? Lahat ng energy niya, lahat ng kapangyarihan niya, nakafocus dun sa kanyang sinabi. Hindi basta buga ng buga kung anong gustong sabihin, kundi bago niya sabihin, pinag-isipan niya ng gusto. At kapag sinabi niya ang isang bagay, makakatiyak ka na lahat ng energy niya, ifo-focus niya dun para matupad kung ano yung kanyang sinabi. Bakit? Kasi hindi idle.
Diba? Merong labor sa kanyang parte. May pagsisikap. Merong pagpapagal. Amen. At titiyakin niya na kung anong sinabi niya, amen, ay mangyayari. And you know what? Napakadakila ng biyaya ni Lord na binigay niya sa atin. Sabi nga ni Pastor Pipito, yung pinangakuan ay binigyan ng binhi. Alam niyo kung bakit may binhi kayo? Para yung focus na meron si Lord doon sa kanyang pangako na gusto niyang tuparin at kanyang tutuparin ay makamit niyo rin. Makamit niyo rin. Anong kailangan niyo mangyari? Kailangan taglayin niyo yung kaparehong isip na meron si Kristo tungkol doon sa pangakong yun. Kapag nataglay mo yung kaparehong kaisipan ni Kristo, then you'll have the same focus. Hindi rin magiging idle ang iyong pag-iisip. Na sabi nga ni Pastor Pepito kanina ay pag-aalagala kung ano-ano, di ba? Pabago-bago. Once na-catch mo yung spirit, yung mind ni Christ tungkol sa kanyang pangako, amen, wag mo nang bitiwan. Amen. Focus. Can you say amen? Focus. Yung nangako, nagbigay ng binhi sa atin para yung pangako na yun ay ating matuunan ng lubos ng ating pansin. Yung binhing yun kasi yun yung ikikwiken ng kanyang Holy Spirit and that becomes the mind of God. At isipin nyo ang Diyos, pagka nangako siya, meron siyang taong pinupuntirya, palagay nyo hindi niya tatamaan. No way, ang Diyos po asintado. Amen. Alam niyo na kung sino yung mga tatanggap ng Holy Spirit. Kaya pwede niya i-prophesy, for the promises unto you and to your children and to those that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Alam niya kung sino. Bakit? Kasi nakafocus siya ron eh. Diba? Minarkahan niya na yun. May zero na yun. Naka-zero na yun sa isip niya. Kaya yun ang sinasabi ng ating propeta kanina. We have to be zeroed in with God. Yung isip niya at yung isip natin kailangan magtapat. Diba? Merong front sight, merong rear sight. Kailangan magtapat yun. At kailangan ay maitapat sa target. Kapag nangyari yun, then you are zeroed in with God. Yung isip ni Lord, isip mo na at nakatapat sa kanyang pangako, walang paraan para hindi matanggap ang pangako ng ating Panginoon. Amen. Kaya anong dapat natin gawin sa gabing ito as we pray? Lahat ng kaisipan natin na kontra sa kanyang salita, sa kanyang pangako, iwaksin natin. Iwaksin natin. Amen. Tanggapin natin yung kanyang kaisipan. Pag sinabi niya, amen, gagawin niya yun. Diba? Kaya, wag na tayong makipagtalo sa kanya. Praise the Lord. Pag sinabi niya, tanggapin natin, ito yung magaganap. Panalangin natin kay Lord, Lord, hayaan mong tanggapin ko ang isip mo tungkol dito sa pangakong ito. At kapag natanggap mo yon, He will enable you na makafocus kung paanong siya'y nakafocus. Nakafocus siya sa kanyang salita at sa iyo natutupad, ikaw naman ay nakafocus sa nangako, amen, at sa pangako na kanyang binitiwan. Amen. Hallelujah. Tayong lahat ay mo ko sandali. Ama namin, salamat po sa gabing ito ay in-adjust mo ang aming mga pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalala ng kahalagahan, Panginoon, na aming, Lord, mailinya ng lubos ang aming sariling kaisipan sa iyo, Ama. Matanggap ang iyong sariling kaisipan. At Lord, ilinya ang aming buhay sa kaisipang ito. Then our lives become zeroed in, Father, with your word. Kaya nga, Lord, it's our life hitting the target. Dahil ikaw ang naglagay nung binhing yun. Ikaw ang naglagay ng pananampalatayang yun, Ama. Oh, Father, our faith is not our own. Abraham's faith was not his own. You gave it to him. Kaya nagawa niyang maging matatag. Hindi siya natinag, hindi siya nakilos. Napakaraming distraction, Lord. Oh God, ang mata niyang makatao, Lord, hallelujah, ay pinatitingin siya dun sa kalagayan niya bilang isang matandang lalaki, sa kalagayan ng asawa niya bilang isang matandang babae, baog. Tuyo ang sinapupunan.
ang katawan niya ay namamatay na, Panginoon, ang sabi sa Biblia. Pero yung pananampalataya na galing sa iyo, yun po ang nakafocus, Lord, sa pangako, Lord. And Father, he looked away from all the distractions unto the promise. No wonder, hallelujah, sabi ng kasulatan, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Oh Father, si Pablo'y nakafocus, Lord. Lord, wala siyang ibang tinignan kundi ikaw, Ama. At ang sabi ng aming propeta, nangaral siya, look away to Jesus. Look away from all kinds of distractions, Lord, to the promised word, Jesus. Dear God, ng mundong ito, napakaraming distraction, Lord, na, Lord, nilalaylay sa aming harapan. At winawagayway, inuuga sa aming harapan. But Lord, help your people. Help your people to catch your mind. Help your people to receive your faith, Lord. Na, Lord, maitingin, Lord, ang kanilang pananampalataya sa anumang pangako, Lord, na nauukol sa kanila. Lahat ng iba pa, Lord, ay hindi na, Lord, maaring ipantay, Lord. Lahat ng iba ay secondary na lang. Kung ano ang pangako sa panahong ito, Lord, hayaan mo may focus namin doon ang aming mga pag-iisip, ang aming puso, ang aming kaluluwa. Oh God, that body change is our focus, Lord. If we miss that, Lord, we miss the target, Lord. Oh God. Father, di bali nang hindi kami, Lord, makasabay sa ginhawa ng sanglibutan. Di bali nang hindi kami makasabay, Lord, sa pagtataglay ng sari-saring bagay na material. Ang importante, mahit namin yung talagang target namin sa panahong ito. Oh God, patawarin mo kami kung, Lord, gumala ang aming paningin sa iba't ibang bagay ng sanglibutan at pinansin namin ang kaway ng kahaway sa amin sa iba't ibang anyo. But tonight, Lord, we pray, sa tulong mo, tabag mo, i-refocus mo po ang aming paningin. Convict mo po ang bawat isa. Lord, ipaalam mo kung meron kaming pinagtutunan ng pansin, Lord, ng malabis, Lord, na hindi karapat dapat bigyan ng pansin. Higit kaysa dun sa dapat naming tignan at bigyan ng halaga. Lord Jesus, minsan tinatapik mo kami, Lord, pinapalo mo kami para lang mapansin namin wala na kami sa focus, Lord. At yung aming pinapahalagang bagay, binibigyan ng atensyon, ng energy, ang energy namin, pinofocus namin dun, binibigay lahat dun para lang mabigo, Lord, dahil gusto mong ipakita sa amin, ibang focus mo, mali ang atensyon mo, mali ang binibigyan mo ng importansya. Oh dear God, kung merong nadapa sa amin, kung merong nasaktan, kung merong nasugatan ng malalim dahil sa, Lord, maling focus, we thank you, Lord. Hallelujah, dahil yun ang parabo ng pagsasabi, amen, dapat namin i-adjust ang aming tingin. At sa gabing ito, Ama, salamat sa mensaheng ito. Abang kami nananalangin para sa mga request namin, yun po ang aking hiling higit sa lahat. Give us that faith, give us that sight, give us that mind. In Jesus Christ's name. Patuloy tayong manalangin. This is our prayer night. Talaga hiniling ko na tapusin ng maaga ating kapatid ang kanyang message para makapanalangin tayo. And just pray now. Amen. Focus yourself now. Hallelujah. Zero in with the word.
Yes, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Naramdaman niyo ba ang hatak ng Diyos sa gabing ito? Nahatak niya kayo para may align ang inyong pag-iisip, inyong puso sa kanyang sariling pag-iisip. Kung meron mang revival, kung meron mang paghatak na nararanasan ng sino man sa inyo, ito'y para ilapit kayo sa katuparan ng kanyang pangako sa panahong ito. It pulls you away from your own reasoning, your own emotions. He pulls you away from the counsel of the ungodly. Para i-zero in ang inyong pananampalataya sa kanyang salita. Amen. Amen. I feel the pull. I feel the pull. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Lord. Taas natin ang konti. Lay in bed and I begin to cry. Yes, Lord. And my mind just fails to know exactly why. Thank you, Father. I can't explain with tongue or pen the Spirit's groanings deep within. It must be God here in my soul, 'cause I feel the pull. I feel the pull. Tayong lahat ay tumayo. Thank you, Lord, for your pull, Father. I hear the call. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And I know His Spirit's moving me to give my all. He speaks to me. That's it. That's it. And I agree. I zero in with His word. Thank you, Jesus. We love you. Lord, please come and take control. I feel the pull. Pakinggan niyo ito ngayon. I went to hear the word, and with each line and phrase, yes, Lord, hallelujah. Oh, He was drawing me to give a higher praise. And there's a deep call to the deep, like a great magnet pulling me. I know for sure I'll reach the goal. I'm zeroed in. Hallelujah. 'Cause I feel
the pool. That's it. Yun ang mensahe sa gabing ito. Everybody sing it now. Hallelujah. I feel the pool, and I hear the call. Hallelujah. And I know His Spirit's moving me to give my all. He speaks to me. Yes, Lord, hallelujah. And I agree. Yes, oh Father, hallelujah. Oh Lord, please come and take control. I feel the pull. I love the second stanza, so let's sing it one more time. Hallelujah. I went to hear the word. That's it now. And with each line and phrase, oh, He was drawing me to give a higher praise. And there's a deep call to the deep, like a great magnet pulling me. And I know for sure that I reach the goal, 'cause I feel the pull. Let's sing it now. Hallelujah. I feel the pull. Oh, I hear the call. And I know His Spirit's moving me to give my all. Oh, and He speaks. His focus on me speaks to me. Hallelujah. And I agree. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah. I feel. Oh Lord, please come and take control. I feel the hallelujah. Hallelujah. Let's just praise Him. Oh, thank you for the pool, Lord. Hallelujah. 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 Jesus, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, God. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Thank you for speaking to us through that song tonight, Lord. So real. Lord, thank you for the inspiration, even, Lord, for us to be able to sing the right song after a certain message, Lord, na magdidiin ng katotohanan ng mensahe na pinarating sa amin ng iyong lingkod. Thank you for the work of the Holy Spirit. Thank you. Oh God, even at this very moment, Lord, I believe
Hallelujah, marami kang mga hinatak pabalik sa tamang linya, Panginoon. Oh God, ayaw mo humawak kami sa lifeline ngayon. Huwag nang bumitiw kailan pa man. Ayaw mo hawakan namin ang aming absolute, Lord. Hallelujah, that's the only way we can be focused, Lord, pag may absolute kami. Oh Lord, if we have a tie post, oh God, hallelujah, hindi kami maliligaw, hindi kami mapapadpad kung saan. Kahit gano'ng kalaki ang alon, kahit gano'ng kalakas ang hangin, Lord, we are tied to the tie post, oh Father. Jesus, Lord, lahat ng iba pa, Lord, ay patirin mo sa aming buhay. Lahat ng hatak ng anumang bagay ng sanglibutan, patirin mo po lahat, Ama. Ayaw mo manatili, Lord, matira yung, Lord, linya ng buhay mo, Ama, na nakakabit sa binhi na nasa aming puso, Lord. At Father, Lord, lahat ng iba pa, Panginoon, ay peripherals na lang, Panginoon. Ayaw mong yun, Panginoon, yun ang naging tunay na, Lord, passion namin, Lord, sa buhay na ito. Wala nang iba, Panginoon. Tulungan mo po yung mga anak, Lord. Tulungan mo ang ministry dito sa church na ito, Ama, na mga ministro, Lord, ay, Lord, ma-inspire, Lord, para, Lord, tulungan ng mga kapatid namin, Lord, maibalik, Lord, doon sa tamang direksyon, Lord. Tamang pag-iisip, tamang adhika, Lord, tamang, Lord, pag-exert ng energy, Lord, sa mga tamang bagay, Lord, na nais mo, Panginoon, na maganap at pahalagahan namin. Salamat po. Nataas ko sa iyo, mga kapatid ko, Lord, mag-uwian kami muli, maghihiwalay kami, kanya-kanyang buhay, Ama. Pero Lord, huwag mo hayaang magkahiwa-hiwalay kami sa Espiritu. Huwag mo hayaan, Panginoon, na bumitiw kami sa isang linya, Lord, na tumawag sa amin. Hallelujah, ayaw mong maging masunurin kami sa hatak mo, Panginoon. Kung meron pa pong hatak na nararamdaman ng bawat isa sa amin, Lord, dapat kaming magdiwang magpasalamat. Dahil, Lord, yun ang katunayan, nakakabit pa kami, Panginoon. Pag nawala na yung hatak, Panginoon, saba, Panginoon, ng taong yun. Saba, Panginoon, ang nagsasabing mananampalatayang yun. Dahil hindi na siya konektado sa iyo, Ama. But because we feel the pull, Lord. Hallelujah, ng katibayan, Panginoon. Hallelujah, nakakabit kami sa iyo. Hallelujah, tulungan mo kami kung maging masunurin. Huwag maging matigas ang ulo, Lord. Bitiwan ang lahat ng iba pa, Panginoon, na umahatak sa amin at sumunod sa hatak mo ngayong gabi. Magmula ngayon, Ama, hanggang sa, Panginoon, makita namin unti-unti, Lord. Hallelujah, papalapit kami ng papalapit, ng papalapit, ng papalapit, Lord, to the price of the high calling of Christ, Lord. Hanggang sa makita ka namin ng mukhaan, Lord. Ang dakilang gantimpala, Lord, na inalagay sa aming harapan. Oh God, ang ikaw ay makita ng mukhaan at mayakap ka, Lord. At Lord, ikaw ang dakilang gantimpala, Lord, para sa iyong mga anak. Oh God, ingatan mo ang bawat isa as we, Lord, dismiss this church, Lord, tonight. Pag-iingat, Lord, sa lahat ng sasakyan namin. Lord, sa mga darating na araw, Lord, at aking inihiling na ihatid mo sila pabalik dito sa itinakda mong araw ng pananambahan muli, Ama. At Panginoon, nawa pagdating naman dito, mas masigla kami, mas focus kami kesa dati, Panginoon. Oh God, para ma-enjoy namin ang pagiging focus mo sa amin. Kaya minsan hindi kami nag-enjoy, Lord, sa pagiging focus mo dahil kami hindi nakafocus. But Lord, let us come, Lord, the next time na nakafocus ng lubos sa iyo. So that, Lord, magkaroon tayo ng tunay na, Lord, napakainam na pakikipagniig, Lord, sa isa't isa. And we'll give you all the glory and honor that is due to you, Father. In Jesus Christ's name we pray. Amen. God bless you. Magkamayan tayo. Thank you for coming. Amen. For our prayer night. God bless you. I feel the pull. God bless you. And I hear the call. Love you, Father, and I know His Spirit's moving me to give my all.